Kapag ikaw ay nakarating sa bansang Brazil at binanggit mo ang salitang mapinguari, ay matatakot ang kausap mo. Kilala raw kasi ang nilalang na ito bilang isang mahiwagang halimaw sa kagubatan ng Amazon Rainforest. May nagsasabi rin na isa raw itong elemento na nagpoprotekta sa kagubatan at mga hayop na naninirahan dito. Napakaraming mga paglalarawan ang mga taga-Brazil tungkol sa nakakatakot na nilalang. May nagsasabing mabalahibo raw ito at sa kanyang tiyan ay may isa pang bibig at ang mga paa nito ay papaliktad. Kaya naman naging interesado dito ang mga cryptozoologists. Ang cryptozoologist ang tawag sa mga taong nag-aaral ng tungkol sa mga mahiwaga, legendary at nag-extinct ng mga hayop sa mundo. Kakaiba ang kanilang paniniwala sa mga maaalamat na hayop dahil hindi sila nakabase sa siyentipikong pananaw tungkol dito. Nang lumipas ang panahon, may nagsasabi na ang mapinguari raw ay isa lamang higanteng sloth na nakita sa kagubatan ng Amazon. At ang mga sloth na ito ay madalas lumalagi sa lupa imbes na manatili sa itaas ng puno. Subalit ang mga higanteng sloth ay pinaniniwalaang extinct na. Ayon sa mga taong nakakaalam sa pag-aaral tungkol sa mga maalamat na nilalang, ang mapinguari raw ay may masangsang na amoy. At nakakatakot talaga ito dahil hilig nitong baliin ang leeg ng tao at pagkatapos ay kakainin niya ang buong katawan. Sa kabila nito, wala pang makakapagpatunay na totoo ang mga nilalang na ito. Wala pang natatagpo ang buto o anumang bahagi ng katawan nito sa kagubatan ng Amazon Rainforest. Subalit, nananatili ang paglalarawan dito sa mga isipan ng mga naninirahan sa Brazil. Matindi ang kanilang paniniwala na totoo ang mga ito. Ayon sa kanilang kwento, ang taas daw ng mapinguari ay 7 talampakan. Ang kanilang mukha ay nahahawig sa mukha ng unggoy. Subalit nag-iisa lang daw ang mata nito. Ang kanilang paa at kamay ay may matatalim na kuko kaya nakakaakyat din sila sa puno ng mabilis. Karamihan sa katutubo ng Brazil ay alam ang tungkol sa mapinguari at may sinasabi din silang isa pang nilalang na pinangalanan nilang kibongo. Hindi tulad ng mapinguari, ang bungangaraw ng kibongo ay nasa likod nito. Marahil, iisa lamang ang tinutukoy nilang nilalang dahil ang pinaniniwalaang mapinguari ay nakabaliktad ang mga paa. May nagsasabi rin na nakita raw ang maalamat na nilalang sa kagubatan ng Venezuela. Kahit daw barilin ito ay hindi ito tinatablan dahil daw sa kapal ng balat na parang sa balat ng buwaya. Subalit may nagsasabi rin na may kahinaan ang maalamat na nilalang. Madali raw itong nasasaktan kapag natamaan sa mata at bibig nito na nasa kanyang tiyan. May isang mangangaso nga raw at nabaril niya daw ang isang mapinguari. Sobrang laki nga daw nito kumpara sa malaking unggoy na nakikita nila sa kagubatan. Matapos na matamaan ang nilalang ay bumagsak ito mula sa puno. Kaagad nilang pinuntahan ang pinaglapagan ng nilalang, subalit di nila nakita ang naturang nilalang. Sa halip, ang kanilang natagpuan ay mga bakas ng dugo sa paligid. Samantala, ayon sa maalamat na Greek mythology, ang diyos ng mga sloth ay si Ahersia. Ang diyos daw na ito ay naglalarawan ng katiwasayan at pagiging tamad o ayaw kumilos. Sa pananaw ng iba, ang mapinguari ay isa lamang katahang isip. Subalit, may ilang dalubhasa na nagsasaliksik sa kagubatan ng Amazon Rainforest. Ang kanilang ipinagtataka ay may mga bakas sa katawan ng ilang puno doon na parabang bakas ng malaking paa o kamay. At ang lalim ay 1 pulgada.
Dagdag pa nila na may naririnig din silang ingay na parang nanggagaling sa isang dambuhalang nilalang. Subalit hindi nila matukoy kung anong uri ng hayop ito. Ayon sa mga mamamayan ng Brazil, mahirap makita ang mapingwari dahil isa itong elemento o espiritu.